Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na How We Live in the Last Day and How We Stand Firm, o sa Tagalog, paano tayo mamumuhay sa mga huling araw at paano tayo maninindigang matatag. Kapatid, kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito sapagkat ito'y napapanahon. Kasabay nito ay mabigyan ng awareness o kaalaman sa mga taong marahil ay wala pang kamalayan patungkol sa tinatawag na may kinalaman sa mga huling araw o yung tinatawag na end times. Kapatid, kaibigan, ano ba ang ibig sabihin ng end times? Ano ba ang inilalarawan na mangyayari bago sumapit ito? Kapatid, kaibigan, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? At sa mga mangyayari bago dumating ang huling araw. Para malaman natin kung ano ang mga magiging kaganapan, ay ating basahin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. At ito'y ating mababasa sa aklat ni Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5, na ganito ang ating mababasa. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang bagay na mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maging maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang sila'y makadiyos, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Yan po ang paalaala at yan po inilarawan ni Timoteo, ang mga mangyayaring kaganapan sa hinaharap na atin pong binasa. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 13 ay sinabi din naman ang ganito, ang masasama at manlilinglang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinglang, maging sila mismo'y malilinlang. Kapatid, kaibigan, yan po ang sinasabi sa aklat ni Timoteo. Kapatid, kaibigan, napakalinaw po ng detalye na inilalahad ng banal na kasulatan sa 2 batayang talata na ating binasa, na ang mga bagay na ito ay magaganap bago dumating ang huling araw. Pero mga kapatid, kaibigan, hindi tayo dapat magulumihanan sa mga bagay na yan na nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon, sapagkat si Apostol John ay nagbigay paalala sa atin ng ganito. Sa John 16, chapter 16 verse 38 ay natala ang ganito, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have
tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Sa Tagalog po, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanglibutan, ay mayroon kayong kapaghatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig na or napagtagumpayan na ang sanglibutan. Mga kapatid, kaibigan, yan po ang paalala sa atin ng sulat ni Apostol John na sa mundong ito'y maraming kapighatian at kaguluhan na gaya ng ating nabasa kani-kanina lamang. Dahil ang daigdig na ito, kapatid kaibigan, ay pasama ng pasama. Pero ang paalala sa atin, laksan daw natin ang ating loob dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang sanglibutan. Mga kapatid kaibigan, sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na gabay na dapat nating gawin upang makatulong sa atin na maging matatag sa ating mga pananampalataya sa Diyos, lalo na tayo'y tumatahak na sa mga huling araw. Narito ang 4 na gabay. Una, read the Bible daily. Bakit po kailangan, kapatid, na kailangan magbasa ng Biblia araw-araw? Kasi mga kapatid, sa pagbabasa natin ng Biblia, dito natin mababasa ang mga paalala, payo at gabay na magbibigay sa atin ng karunungan, kalakasan at kaunawaan kung paano tayo makikipamuhay sa daigdig na ito. Ano po ang sabi sa aklat ni Joshua chapter 1 verse 8? Ang aklat na ito ng kasulatan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawain ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhaway ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So mga kapatid kaibigan, yan po ang dahilan kung bakit kailangan magbasa ng Biblia araw-araw, sapagkat sa pagbabasa po natin ng Biblia, diyan po tayo makakakuha ng mga karunungan, mga kaunawaan kung paano natin magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay samantalang tayo'y tumatahak sa magulong sanglibutan. Pangalawang gabay, ang una po yung read the Bible daily. Pangalawa pong gabay, stay what we have learned. Yan po yung pangalawang gabay na ang sabi po ni Timoteo ay manatili raw ito sa ating mga puso. Ang kaisipan kung ano raw ang mga natutunan nating kaalaman sa pagbabasa ng Biblia ay hindi dapat ito winawaglit, sapagkat ito ang maggagabay at magpapaalala sa atin sa mga panahon na tayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Ang mga salitang natanim sa ating mga puso at kaisipan na galing sa salita ng Diyos mula sa Biblia ang siyang ating magiging gabay at sandigan. Kapatid kaibigan, ano ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 and 15? Ito po ang payo sa atin ni Timoteo. Datapwat manatili ka sa mga bagay na napag-aralan at magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo.
at pinananaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya yun daw pong ating natutunan ay panatiliin natin sa ating puso at kaisipan upang magagamit natin ito sa mga panahong tayo'y kumakaharap sa mga pagsubok at suliranin ng buhay. Yan po yung pangalawang gabay. Panatiliin ang mga natutunan. Stay what we have learned. Darako na po tayo sa pangatlong gabay na makatutulong sa ating pakikibaka at pakikisalamuha sa magulong sanlibutan. Ang pangatlo pong ating gabay, we need to be counted among godly people. Bakit po ba mahalaga at kailangan ang isang Kristiyano'y kailangang nakikisalamuha sa kapwa niya mananampalataya? Mahalaga po ito kasi dito kalalakas, lalago at titibay sa pananampalataya dahil sa mga pagbabahagi ng mga karanasan ng buhay na minsan ay napagdaanan na nila na kung saan ay napagtagumpayan nila ang karanasan na maaaring pinagdaraanan mo rin. Kapatid, kaibigan, sa aklat ng Hebreo ay pinaalalahanan tayo na huwag daw natin ugaliin ang hindi pagdalo sa pagtitipon. Ano ba ang sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25? Atin pong basahin na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nanalapit na ang mga araw. So, kailangan po talaga mga kapatid kaibigan ang pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya upang makapagbahagi at makakuha rin naman ng mga kaalaman galing sa mga kapwa mo mananampalataya na magagamit natin sa ating mga buhay. Yun po yung pangatlong gabay na ang pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya ay kailangan. Pang-apat at panghuling gabay na aking ibibigay ay ang fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kapatid, kaibigan, napakahalaga na ang ating focus ay sa ating Panginoon lamang. Dahil, pag hindi, maaari tayong panghinaan ng loob dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa daigdig na ating nararanasan, at iyan ay pasar naman sa mga mata natin ang nangyayaring kaguluhan sa daigdig na ating nararanasan sa ating kasalukuyang panahon. Kapatid, kaibigan, ako po ay magbibigay ng isang halimbawa na kapag ang focus natin ay nawala sa Diyos at na-focus sa mga alalahanin sa buhay na ito, ay malamang sa malamang ay panghihinaan tayo ng loob na gaya ng naranasan ni Apostol Pedro, na noong ang focus niya ay napunta sa malakas na hangin, ay siya'y sinidlan ng takot at unti-unti siyang lumubog. Para po higit nating maintindihan at maunawaan ay atin pong basahin ang Mateo chapter 14 verse 28 up to 31. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon,
kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumusad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niya ng malakas na hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog na ay sumigaw na nagsasabing, Panginoon, iligtas mo ako. Ano po ang naging sanhi ng unti-unting paglubog ni Apostol Pedro? Ni Pedro, hindi po ba ang focus niya ay nawala sa Panginoon? Salip na focus po doon sa malakas na hangin, at dahil nga po na focus sa malakas na hangin, sinidlan po siya ng takot, at dahil nga po siya sinidlan ng takot, unti-unti po siyang lumubog. Kaya napakahalaga po mga kapatid, kaibigan, na ang focus natin ay nasa Panginoon, anuman ang nangyayari sa daigdig, upang hindi tayo panghinaan loob, sapagat kung hindi nga po malamang sa malamang ay talagang panghihinaan tayo ng loob, lalo na po sa ating kasalukuyang panahon na dinaranas ng kaguluhan ng giyera ng mundo, ng mundo na nararamdaman sa iba't ibang panig ng mundo ang kaguluhang dala ng giyera. Kaya kung ang focus po natin ay dito lang at hindi natin ipo-focus ang ating paningin at tiwala sa Panginoon, ay malamang po'y matutulad tayo kay Pedro, na unti-untong lumubog dahil sa pagkatakot, dahil ang focus niya ay na-focus sa hangin. Yan po mga kapatid, kaibigan, ng apat na gabay na ating tinalakay sa gabing ito. Una ay basahin ang Biblia, read the Bible daily. Pangalawa, stay what we have learned. Pangatlo, ano ba yung pangatlo? Nalimutan ko na kagad. Ang dali kong kalimut. Read your Bible daily. Number 1, stay what you have learned. You need to be counted among godly people. Yun po yung pangatlo. At pang-apat, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yan po mga kapatid kaibigan ng apat na gabay na ating tinalakay isa-isa sa gabing ito. Kapatid kaibigan, bago ako tuluyang magtapos sa pagtalakay sa paksa ito, ay nais ko lamang mag-iwan ng tatlong paalaala o yung tinatawag na reminder. Ang una pong paalalay, remain in God's Word. Manatili nating panghawakan ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang ating lakas at pag-asa. Ano pong sabi sa Romans chapter 15 verse 4? For whatsoever things were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Sa Tagalog, sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng unay nangasulat dahil sa ikatuto natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. So, yan po yung una na paalala. Pangalawa po, trust that He is in control. Magtiwala po tayo na anuman ang nangyayari sa daigdig, ang Diyos pa rin ang may control.
Magtiwala tayo sa Diyos na siya ang may control sa lahat ng bagay. At sa lahat ng mga nangyayari sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating. Siya ang Diyos na makapangyarihan, kaya walang dahilan para hindi siya pagtiwalaan. Ano po ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 17? Nangabubuhay dahil sa kanya, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Kapatid, kaibigan, kung ang lahat ng bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya, ang ibig sabihin lang niyan ay kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay para sa kapakinabangan at kabutihan ng mga taong sa kanya'y nagtitiwala. Kaya kapatid, kung anuman ang nangyayari sa ating kasalukuyang daigdig, alalahan natin ang Diyos pa rin ang may control. So yun po yung pangalawang paalala, trust that He is in control. Ang pangatlo pong paalala ay don't give up. Dahil mismo ang Panginoon ang nagsabi, laksan natin ang ating loob dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan, at iyan ay mababasa sa John 16, chapter 16 verse 33 na ganito ang sinasabi: ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, akin ang napagtagumpayan ang sanlibutan. Kapatid kaibigan, dahil dito, ay tayo ay makapagtatagumpay dahil ang ating Panginoon ang unang nagtagumpay sa sanglibutan. Anuman ang dalang kapighatian, kahirapan, kagulo ng mundong ito'y laksan daw natin ang ating loob at huwag tayong paghihinaan, sapagkat ang sanlibutan ay nadaig na ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo'y nasa Panginoong Hesukristo, kasama tayo sa magtatagumpay, sa nagtagumpay. Kapatid kaibigan, dito pansamantalang nagtatapos ang ating pagtalakay sa may kinalaman kung paano tayo mamumuhay sa daigdig na ito sa mga huling araw. Sana kapatid kaibigan, nakapagbigay kalinawan sa iyo na ang huling araw ay magiging batbat ng iba't ibang uri ng kaguluhan at kasamaan ayon sa ating napag-aralan mula sa mga talata sa banal na kasulatan. Kaya tayo po ay manatiling matatag, nagtitiwala at laging nakakonekta sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapanahonang kagaya ng nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito, upang bigyang daan kapahingan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon sa panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.